kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa ipreso Wala mo pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for Kung making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hihilain punto kita, lang ma'am. nito. Si Ontiveros, hihilahin daw ni President Duterte yung paa mo papuntang impyerno. Hindi ka naman natatakot dyan. Sa mga pinaggagawa mo ngayon, alam mo naman kung saan ang punta mo. Mga taong nagpapanggap na anghel na may mala sa demonyong gawa. Huwag ka mag-alala, Ms. Riz Ontiveros, dahil sa bawat pagtatanggol mo sa mga kriminal, sa mga buhay ng mga taong nakagawa ng krimen dahil sa droga, dahil sa mas inuuna mo sila, dahil sa motibo mong alam naman namin kung bakit mo yung ginagawa. Sigurado kaming hindi si Rodrigo Duterte ang mapupunta sa impyerno. Hinihintay ka ng mga anak mo doon, ng mga pinagtatanggol mo. Tuwang-tuwa sa'yo. Iniisip nila na kahit nasa impyerno sila at pinarurusahan sila sa mga nagawa nilang kasalanan dahil sa epekto ng droga, meron pa rin palang taong nakaka-appreciate sa kanila at dinedepensahan sila dyan sa Senate. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil sa mga pinaggagawa mo ngayon, panigurado, yung mga masasamang tao na nasa impyerno, hindi sila papayag na hindi ka doon mapunta dahil mahal na mahal ka rin nila. Gaya ng pagmamahal na binibigay mo sa kanila ngayon. So, Riz Ontiveros, keep it up dahil sa mga ginagawa mo, mga katarantaduhan, mga ganyan na kung ano-ano mga pinaggagawa mo. Nakahanap ka naman ng malaking suporta sa impyerno na maituturing mong pamilya.